without nga Yes, sir. mentioning Yes, sir. kung kanino ba itong kumbaga official na site yung pinanggalingan nito. And then Opo. binanggit po ninyo yung nakababahala po na maaring epekto nito doon sa kaisipan Opo. ng mga Pilipino na nakapanood nito. Diyan po sa isyong yan ba nais nyong formally i-bring up sa court through a manifestation of one of your prosecutors? Pinag-aaralan din ho ng prosecution panel yan. Although, much as possible, ayaw din namin maging cause ng distraction yan. At in the meantime, pinapaubaya ho namin sa presiding officer yung mga ganyang bagay. Lalo't sila naman ho ang may kapangyarihan at discretion na paalalahanin ng isa't isa kung meron hong nagkakaroon ng paglabag sa kanilang sariling rules. Kayo po, attorney, legally, wala ba magagawa kayo dyan? Particular po, no, si Prosecutor Shell Jokno siguro to call out the medium, yung kasi obviously fake yun, no? Obviously fake news siya. Obviously po hindi yun ang totoong nangyari. Obviously po yun manipulasyon sa informasyon. Meron ba kayong balak dyan to call out the medium? Tama ho. Well, una ho, si Kong Shell Jokno, nagkaroon na ho siya ng statement dyan correcting what was actually said during the oral arguments and about po dun sa usapang fishing expedition kung saan linagay niya yung buong naging palitan para mas ma-informa ng mas mabuti mga kababayan natin ano ba talaga ang nangyari doon. But again, at the end of the day, ang presiding officer at the rest of the members of the impeachment court, sila ho ang may discretion dyan at kapangyarihan under the rules. Pero what I'm talking about, attorney, sorry to butt in. What I'm talking about is the medium. Kung YouTube yan, i-call out nyo yung YouTube to stop the propagation. I mean to take it out. Kasi nga obviously fake news eh. O kung Facebook yan, you call out Facebook. Yung pong gusto kong tumbukin. Wala kayong ganun pong aksyon? Tama po, Manong Ted. Well, first, yun nga ho, pinalabas na ni Kong Shell Jokno yung site niya, ano yung buong pangyayari na yan. But patuloy din ang pag-aaralan din ho ng prosecution panel, ano pang pwedeng akbang na gawin namin dyan. Dahil nga, tama naman ho kayo, talaga ho, yan din sentimento namin, nakakabahala at din ho yan. Okay, sige. Kung meron hindi makuha kompletong informasyon ng mga kababayan natin tungkol sa pagliligtas. Kasi sa panahong ito, attorney, ito na ho yung babala ninyo ng inyong grupo, sila Ginoong Ridon, sila Ma'am Jervil. Ito ang babala ninyo na watch out for this disinformation. Babakbakan ang magkabilang panig, maging defense, no? Nang sa social media. Ito na yun. It's happening now and I don't know kung paano niyo tatanggapin itong ganitong mga pangyayari. So usapin po ng pag-action legal at mabilisan. Otherwise, sa bandang huli po ng trial na ito, baka kung sino po ang mas malaking propaganda, ang siya hong kakatigan ng mga Pilipino. Tama ho, Ted, and we really agree the sentiments and the concerns, kaya kami nga din ho, nababahala din dito. But we will take the appropriate steps po kung paano po makombat ganito. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.